Si Jesus na po ang mahal. Buhay natin siya kailanman. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay ng walang nagadura, araw ng pagkapatay ng portero para sa Paskwa. Tinanong niya si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ipaghanda namin kayo ng hapunang pang-Paskwa? Inutusan niya ang dalawa ng kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayo isang lalaki na may dalang isang pangarang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pang-Paskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas at mayroon ng kagamitan. Doon kayo maganda para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pang-Pasko. Samantalang siya kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at binigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at ito ang aking katawan, siya niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magpupuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno. At pagkatapos, nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Mabuting balita, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. May tatanong sana ako sa inyo. Ang ating pinagdiriwang ngayon, ang katawan ng dugo ni Kristo. No? Ang tanong ko ay, ito ba ay isang simbolo lamang ng katawan ng dugo ni Kristo? Ilan ang sumasang-ayon sa akin sinabi ko ito ay simbolo lang ng ating katawan ng dugo ni Kristo? Sumasang-ayon ba kayo sa gano'n? Okay, good. Ilan ang sumasang-ayon? Pakitaas ng kamay. May kukunti lang. Taas iba. Yung iba. Ano inyong aaka dyan? Ang ating pang tinapay at saka yung alak na iniinom dito ay simbolo ng katawan ng Kristo. Yes. Makapunta na tayo sa gobyerno lahat. Hindi! Protestante na kayo. Ha? Hindi ito simbolo. Ito mismo. Katawan at dugo ni Kristo. Diyos ko, Panginoon. Porque pare lang nagsalita dito, umuo na kayo. Ha? Nakakatakot ang ating pananampalataya.
kung sino na lang umarap sa inyo dito, na nakasuot ng ganito, magsalita ng ganyan, ay gano'n na nga. Hoy, huwag niyo sa kukoting yan. Anong pagkakaiba ng mismo sa simbolo lang? Ang simbolo ay hindi mismo. Drawing lang yun. Ang simbolo is drawing. Bakit gano'n, Father? Bakit gano'n tayo? Kaya bakit gano'n natin talagang matataya? Ano? Kasi kung naintindihan natin kung ano ibig sabihin, every time we receive Holy Communion will change our lives. Because siya mismo yun. Ang tinatanggap natin ay siya mismo. Naintindihan ba yun? Ha? Uy, magising naman tayo. Sapagkat kung hindi natin makakuha yun at hindi natin maintindihan, bakit pa kayo narito? We're wasting our time. Ha? Bakit pa tayo narito? Huwag na tayo pumunta dito. Simbolo lang naman yan. Drawing lang yan. Kahit sino pwedeng gawin yan. Kaya nga hindi kayo pwede mapunta dito at gumawa na ganito. At to prepare us to celebrate here, not only 9 years, mataas pa sa pagiging doktor, it takes us 19 years. 19 years. So we should know what we are doing in the first place. May isang pare, si Father Peter, nagka-pride siya. Hindi yung palaka. Alam niyo yung sa pride. Alam niyo kung saan yung lugar na yun? Sa Czechoslovakia. Ano? Capital ng Czechs. So doon, may isang pare. Nagdududa siya kung itong kanyang ginagawa dito ay tunay bagang katawan at dugo ni Kristo. Sa pagdududa niya, talaga nagkakaroon siya ng krisis. Kung kaya nagpunta siya sa isang lugar, nalimutan ko na yung lugar, pero Australia tayo, sa part din na if I'm not mistaken, it's part of France. Ano? So, dito sa lugar na ito, meron isang santa na very celebrated. Ano? Itong santa nito is patron saint of those miserable. Yung mga wala nang pag-asa sa buhay. Yan. Gusto nyo na sa inyo dyan. Ito parang pumunta dito para pagdasalan na yung problema, no? Yung problema niya, ito ay tunay na dugo at katawan ng Kristo. At alam niyo, sa pagdadasal ninyo, to cut the story short, habang nagmimisa siya, yung body of Christ, nagdugo, and it turned to become the true flesh of human being. It's the flesh of the human heart. Type AB, yung dugo. It became the true body and blood of Christ. At dahil nga, yanig na yung pare, kinover niya doon sa corporal kasi tulungan ng ulat yan. Dinala niya doon sa isang lugar, tumutulong yung dugo. If you go to that place, still there. So, pinadala niya doon sa Santo Papa because the Holy Father was just nearby that place. Okay? So, sa lugar na yun, nung narinig nga ng Santo Papa, nagpadala kaagad siya ng mga theologians para busisahin, alamin kung ito nga kung totoo o hindi. And immediately, nagawa kagad siya ng celebration. Corpus Christi. Katawan at
dugo ni Kristo. Okay? So immediate. Pero before that, meron isang nun na nagngangalang Juliana. At itong nun na to, nagkaroon siya ng vision. Sabi niya, nakita niya, yung simbahan natin, ay kinakailangan mag-celebrate ng Corpus Christi, katawan ng dugo ni Kristo. Pero hindi siya inintindi. Kasi natatakot siya sabihin ito. Baka sabi lang nila, parang nag-i-illusion ka lang. No? Pero nasabi niya ito sa isang pare na nangangalang si Chuck Pantaleon. Isang archbishop doon sa lugar na yun. At dahil nga natapos na. Ano? Namatay yung madre niyo, wala nakakaalam doon sa kanyang mga nakita. Pero na doon sa pare niyo. At alam niyo yung pare niyo, siya naging po. At that time, napintahan yung pare niyo. Nagtutunan. Pope Urban IV. Ang kampo lang ito nangyari noong 1262. Noong 1262 nangyari ito. 63, if I'm not mistaken. So, dyan nagmula ang feast day ng ating pinagdiriwang ngayon. Nagdududa pa kayo na ito nga mga katawan ng Kristo. Kung nagdududa pa kayo, hindi ko na problema yan. Huwag na kayo magkatid. Don't waste your time. Because that's the center of our faith. Sabi nga dito, sa ating pinigdasan dito, Ewan ko kung nakikinig ka tayo dito sa first panalangin sa pagbunga na panalangin ito. Ito ang tugatong at urong ng ating pananampalataya, Kristiyan. It's because of this that we are formed Christians. It's because of the Eucharist that the church is holy. Kung bakit tayo ay banal na simbahan, ay hindi sapagkat tayo banal. Sapagkat tayo pinababanal ng ating tinatanggap. Nagigets mo yung sinasabi ko. Tayo ay nagiging banal, hindi sapagkat tayo yung banal. Ngunit ang kabanalan natin ay dahil sa pagtanggap natin sa kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Because, as what St. Augustine says, we become what we receive. Nagiging tayo ay kawangis ng ating tinatanggap. Kung kaya nga, napakahalaga po na talaga intindihin natin na ito ay hindi drawing. Itong ginagawa natin ay totoong nangyayari sa harapan natin. And it was proven through that miracle. The problem with us now is this. We don't really take it seriously. Pipila na lang dito. Pipila dyan, pipila. Pipila, ito lang mismo ito sa pare. Parang may mas kapangyarihan yung pare, nagbibigay ito sa iba. Sino ba tinatanggap natin dito? Yung pare o yung katawan ng dugo ni Kristo? Ewan ko, hindi ko maintindihan. O yung iba, sabi naman ito dyan. Body of Christ, thank you. Pinapasukan natin. Ewan ko kung iisip natin. Thank you ba yun? Ano ba sagot dapat? Ano ba ibig sabihin ng amen? Tinatanggap mo si Kristo? Ano ba ibig sabihin ng amen? Yan ang pala, sinasabi. Kinig kayo
O, mamaya naman, makakalimutan na naman yun. Okay na. Sige. Yan ang mahirap sa atin, puro tayo drawing. Ano? So, amen means it is true. Emet, it's coming from Hebrew word. Emet means true. What I'm receiving is true. Oh, gising na kayo? Kung itong tinatanggap natin ay totoong katawan at dugo ni Kristo, ano pang hihingi niyo sa buhay natin? Tell me, you're receiving God Himself. Hoy, hindi ba kayo kinikilabutan to? Every day is Christmas. Every day is incarnation of Christ. Here among us, here and now. Ang pagkakatawan ng tao ng ating Panginoon ay nangyayari ngayon. Every time we celebrate the Mass. So, what we receive is God Himself. We become what we receive. Meaning to say, if you don't know who you are, it's because you don't understand what you're receiving. Because we will come to possess who we really are if we have God inside us. Where do you get God? It's here. Kaya nagturo ng simbahan. At mahirap tayong gumawa ng ating sariling gimmick na magbibigay sa atin, na akala natin magbibigay sa atin na konsuelo. Yan ang gusto natin, konsuelo. Forgetting that we're missing the point. So, ano dapat gagawin natin? When we receive Christ, we prepare ourselves to receive Christ. Hindi na kayo pipila dyan. Okay? May iba nga, nagsusunod pa lang ng sa kanya. Pag-receive. Tumama. Pagpapasa mo. That's sacrilege. If you do that, the priest cannot forgive you. You have to go to the Pope to ask for special forgiveness. So it's not a joke, So, anong gagawin natin? When we form ourselves here, anong gagawin natin? Let's not go to our own superstitions. Yung superstitions? Susulat yung number, tatama ka. Tama ka sa utak. Okay? Hindi totoo yun. Okay, because anong ginagawa mo doon? You're controlling God. Kala mo bang kaya mong kontrolin ng Diyos? Sino ka? God is our sovereign Lord. He is the one control, not you. You cannot force God to do what you want. Okay? So, when we receive Christ, kung meron tayong mabigat na kasalanan dyan, pwede naman tayong umpisa, di ba? Umpisa na ko, diretso sa Diyos. Diretso sa Diyos. Yeah, sige. Pwede yan. Paano mo sigurado tinatawag ka ng Diyos? Kung diretso mo sa Diyos, sige, tingnan natin. Because we can always deceive ourselves. Okay? Now, listen carefully, makinig kayo maigi, We receive Christ, and His command is that we take Him. Ito yung utos sa atin ng Diyos, di ba? We receive. Anyone who receives me will have life eternal. Okay? Yan yung utos niya sa atin. Ang utos niya sa atin, hindi kayo, pumunta kayo at umumpisan. Hindi. Ang utos niya is that we
receive Him. Okay? So, ang turo ng simbahan is you confess your sins if your conscience is full of baggages. Okay? Kasi kung tatanggapin mo siya na hindi kayo malinis at hindi magaan sa inyong puso, it will just lead you to ruin. Ano? Lalo ka lang makukonsensyonan. Talagang hindi mo matatanggap ang grasya niya. Ano? Yan ang turo ng simbahan. Pero turo rin ng simbahan na you have to receive Him. Ha? So, nagsimba ko nga, hindi ka naman nag-umunyon, kulang yun. Di po ba? Why? Why should we receive Him? Listen to me, ha? Makinig yung media. Bakit natin kailangan tanggapin si Jesus? Ha? Kasi, marami nga nangungumpisal, pero paulit-ulit naman ang ginagawang kasalanan. Hindi. Di po ba? Bakit hindi tayo magbago? Bakit? Kasi we don't receive Him. We don't receive Christ as our true God. Ang ginagawa natin, we clean our hearts, and a clean heart is an empty heart. And nature hates vacuum. Ha? Eh di naman gusto ng demonyo. Malinis na yan, okay na yan. Diyan ako papasok. So, naunahan tayo ng demonyo. Hindi natin pinapasok si Jesus. And we receive Him here and now. Siya mismo. So, what I'm trying to tell you is this. Yes, we have to go to confession. But remember, confession is not a sacrament made for Eucharist. No. It's a way to forgive our sins. But remember, the Holy Eucharist also removes lots of sin in our lives. It conquers the very sin that we are afraid to confront. So, ito po sinasabi ko sa inyo. Let us not take for granted what we receive. Because the effects of what we are receiving is the fullness of life. Hindi po yun. It's the very life that God wants us to experience here on earth, and there in heaven. Hindi lamang pang langit ito, pang lupa din. Okay? So, ang encouragement sa atin is this. The good news is this. If you feel yourself troubled by sin, don't worry. Confess. And if you confess, after confessing, receive the Eucharist. Don't miss this point, because if we don't do that, then we are empty again. We will not receive the fullness of God's life in us. He is the one filling every emptiness in our life. And He is the only one who can fill it up. So, habang po sa atin ngayon, mga kapatid, is don't be afraid to receive the communion. Okay? And if you receive seriously this communion, and you really believe it's the body and blood of Christ, it should change us.
kung hindi tayo nababago, mas masahol pa tayo sa mga gumagawa ng kasalanan. Because we are missing the real thing about His eternal life. Ano? Yung buhay na walang hanggan na gusto ibigay sa atin ay nababaliwala. So, ang hamon po sa ating pagtanggap sa mahal na katawan at dugo ni Kristo, huwag po natin kalilimutan. Seryosohin. Ang ibig seryosohin ay baguhin ang ating buhay. Hindi pwede magsama ang dalawang yan. Ang buhay mo sa kadiliman o sa liwanag. Hindi pwede pagsamahin ng dalawa. It has to be only one. It's either you are in darkness or in your light. But if we receive Him really in our hearts, it will grant us remissions of sin. How is that? I don't know. But one thing is true. It will change you from within. So, mataka pa kayo, bakit marami sa ating Kristiyano ganun pa rin? It's because we don't understand what we are receiving. It's because we don't take it seriously. That we fail to really change from within. We only change from without. Pakita ang tao. Saan itong kabayo? Ito yung aso. Okay? Huwag tayong gano'n. Huwag tayong magkakapayuan. Bigyan natin ang sarili natin ang pagkakataon ito. Isipin mo nga, ano nga ba ang ating kakulangan sa pagtanggap ng katawan ng dugo ni Kristo? Ano ang bagay na dapat ko tatwa sa aking sarili nang sa ako'y maging karapat dapat na tumanggap sa Kanya? At sa pagtanggap ko sa Kanya, hinahayaan ko ba siya liwanagan ng aking kadiliman o nagtatago pa rin ako sa aking kadiliman? Let Him shine. After receiving, you cannot but change. Ulit-ulit yun kapag tinanggap natin siya ganito kaseryoso, we cannot but change. And when we change, we will change people around us. Hindi ka magiging toxic. Hindi ikaw ang daan ng toxic. Ikaw ang magiging daan ng kapayapaan para sa kapwa mo. At makikita mo, ang Panginoon ay sumasa inyo. Sumainyo ang Panginoon? Hindi ba? Yan ang sinasabi natin. That's our first greeting in the Mass. It's because that's what we receive. Okay? So, naintindihan po yun. So, ang tinatanggap po ba natin ay simbolo lamang ni Yesu Cristo? Ano yun? Siya mismo. Okay? Siya mismo. Ngayon, put it in practice. Be serious about it to change us. He's all said. Sumasampalataya ako sa Diyos ang Ama. Ikaw ang langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa anak ng Diyos. Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Pere. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inibig. Nanawag sa kinarawanan ng mga yumaw. Nang may tatlong araw ng buhay ng muli. Umakyat sa langit, nalulutulog sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal